Isang 18 anyos na babae ang nagpasya na ipalibig ang kanyang sarili sa yelo sa loob ng 30 taon. Binigyan siya ng doktor na isa pahiso ng kamatayan na nagsasabing isang linggo lang ngayon, mawawala siya sa mundo. Ngunit sa mismong sandali na nilagaan ng babae ang tensyon, saka lang nalaman ng doktor na ang babae pala ay anak ng kanyang boss. Sa kasamaang palad, at nasimulan na ang eksperimento, wala nang pagkakataon na nagsisi, mananatili siyang nakapalibing sa yelo sa loob ng 30 taon. Lumalabas na ang babae ay ampon na anak ng isang mayamang pamilya. Siya ay may 3 nakatatandang kapatid na lalaki at mga magulang na lubos siyang nagmamahal. Ngunit nang matagpuan ng kanyang mga ampon na magulang ang kanilang tunay na anak na babae, unti-unting nala ang pagmamahal na dating natatanggap niya. Sa isang gabi, tila nawala sa kanya ang lahat. Dahil sa inggit at gusto siyang paalisin sa pamilya, ang kanyang mapakunwaring nakababatang kapatid na babae ay sadyang natanggap na nahulog mula sa hagdan at inakusahan ang bida na siya ang nagtulak. Kahit walang ebidensya, agad na naniwala ang mga magulang sa kasinungalingan ng nakababatang kapatid. Pati ang 3 nakatatandang kapatid na dating nagmamahal sa kanya ay siya rin nagganong sa kanya nang may pagdududa. Nado ako sa'yo. Paano ka naging masama? Di ka na dapat kinugkop. Nabigo ang kanyang puso nang malamang sa loob ng maraming taon, siya ay naging isang tagapalit lamang para sa kanyang mapakunwaring nakababatang kapatid na babae. Dahil sa matinding sakit ng kanyang kalooban, nalaman niyang ang laboratorio ng kanyang panganay na kapatid ay hindi pa nakakahanap ng kalahok para sa eksperimento. Kaya nagpasya siyang magboluntaryo at ipalibing ang sarili sa yelo sa loob ng 30 taon, bilang pagdanaw ng utang na loob sa kanyang mga ampon na magulang sa pagkapalaki sa kanya. Subalit sa kanyang pag-uwi, inataas siya ng kanyang congenital hypoglycemia. Naghimatay siya sa kalye at doon siya natagpuan ng kanyang 3 nakatatandang kapatid na lalaki. Noong panahong iyon, ang kanyang 3 kapatid ay nagkataong kasama ang kanilang mapalinlang na nakababatang kapatid na babae para magka-medical check-up. Una! Lucas, ang sakit na dibdib ko. Estela, inaatake ka ba ulit? Lucas, paandarin mo! Nagpapanggap lang si Luna. Ilang beses na yan. Umalis na tayo. Dalhin natin siya sa ospital. Lucas, sobrang sakit. Adrian, Di ka pa tapos? Mag-inerte ka sa iba. kahit naman na mawala ako sa mundo, wala kayong pakialam. Ayos lang, di ba? Kaya ang hiling ko na maging masaya kayo. Anong masakit? Huwag mo kong takutin. Kukuha ako ng mahuhusay na doktor. Pangako gagaling ka. Kasalanan ko to. Pinabayaan kita. Kuya! Huwag kang umiyak. Kuya! Tita Grace? Panaginip lang yun? Dinala ko ang paborito mong lugaw. Matagal na palang mababa ang sugar mo. Bakit hindi mo sinabi kay senyorito? Ayokong mag-alala sila noon. Pero ngayon, hindi na mahalaga. Richard! Dito! Bilis! Richard! Papa? Mama? Maling kwarto. Sa kabila si Estela. Anong problema mo ngayon? Tama na. Huwag na tayong magtagal. Hinihintay tayo ni Stella. Masarap to. Maayos naman kayo noon. Pero ba't naman humantong sa ganito? Ay, Luna, sasali ka ba talaga sa volunteer program? Yung research kasi 5 taong pinaghirapan ni Kuya. Yun din ang huling magagawa ko para sa pamilya ko. Tita Grace, ilihim mo lang to ha. Luna, nire-record ko ang masasayang mga araw. Kahit may sakit ako, ang pamilya ko, narito sa tabi ko. Sige na, Estela. Inumin mo na to, dali. Mama? Niluto mo to para sa akin? Siyempre, walang kukuha nito. O ito, higop na. Ay, Luna anak. Ipinagluto kita ng lugaw. pinakagusto ko ang lugaw ni Mama. Hanggat gusto mo, lulutuan kita palagi, ayos ba? Ang saya talaga pag may Mama. Higop pa. Nandito lahat ng pamilya ko. Sabi ko wag nang pumunta, pero di pa rin sila nakinig. Ikaw ang bunso namin. Ha? Bakit ka namin naayaan sa ospital? Ganito ba ang buhay, prinsesa? Sana ganyan din ako. Ang saya siguro pag may 3 kuya. Sana kapatid din nila ako. Hindi pwede. Ako lang dapat ang babaeng kapatid. Nauna ako rito. Sa akin sasakay si Luna. Ikaw na nung huli. Di ba ako na dapat? Wala akong nakikita. Pagbigyan nyo na ako. Luna, tara dito. Sige, tama na. Huwag na kayong mag-away. Kuya ko kayong lahat. Tara na.
Sa simula pa lang, ang pamilyang to, kapalit lang ako. Hello? Ano? May volunteer na? 5 taon, may nahanap rin. Sino siya? Mr. Lewis, ang volunteer ay Mr. Lewis, inutos mo na confidential ang info ng volunteer. Walang makakaalam kahit ikaw. Tama. Patakaran yon. Tayo nang bahala sa pamilya. Sasagutin natin lahat. Mr. Lewis, sa file ng volunteer, nakalagay na ampon siya. Ampon? Dito ka lang, Stella. Titignan ko si Luna. Tigil! Tunay mong kapatid si Stella. May sakit pa siya. Ayos lang, Papa. Sanay na ako mag-isa. Baka mas kailangan talaga ni Luna. 12 years natin siyang nakasama. Ngayong nasa ospital siya, bisitahin natin siya. Uy, pupunta rin ako. Tita Grace, noong nasa bahay ampunan pa ako, hindi ko pinangarap na magkapamilya. Pero binigyan ako ng langit na makilala sila. Doon ko naisip na matamis pala ang mabuhay. Pero ang panis na candy ay parang lason. Kung papipiliin ako, ayoko maging pamilya nila. Luna Lewis, nagkamali kami sa'yo, ganun ba? Adrian, Nakinig dapat kami kinapapa na wag nang pumunta. Di na sana namin narinig ang pagiging ingrata mo. Binigo mo ko. Sa 12 taon, itinuring ka naming kapatid. Swerte mo nang naging Lewis ka. Di ka pa kontento ngayon. Bangon, magpaliwanag ka. Anong sinasabi mo? hindi yun ang ibig sabihin niya. Mahalaga kayo sa kanya. Higit pa sa buhay niya. Siya ay Tita Grace. Kanina, nabigla lang ako. Mga kuya, huwag kayong magalit sa akin. Hayaan mo na. Galit naman talaga sila sa akin. Walang pinagbago. Mr. Lewis! Tugma ang korneya sa iyo. Seryoso ka? Oo, Mr. Lewis. Magaling! Julian, makakakita ka na! Luna Lewis, makakakita na ako ngayon. Ayoko nang marinig sa'yo na ikaw ang mga mata ko. Julian, ingat ka sa hagdan. Huwag kang matakot. Mula ngayon, ako ang mga mata mo. O sige, kung ganon, mula ngayon, para sa akin, makikita mo ang mundo. Hello? Pwede mo ba akong tulungan? Sige lang. I-donate mo ang cornea ko sa 1 linggo. Cornea mo? Sige, doble ang pagdiriwang natin. Huwag natin itong sirain. Pagdiriwang? Hindi mo pa alam? May volunteer na para sa Luna Sleep Project. Magpa-party kami sa 3 araw para ipagdiwang ito. Dapat kayong magdiwang. Sa 3 araw ang birthday ko. Nakalimutan ninyo. Kung alam niyo akong nag-volunteer, kayo ba ay malulungkot? Dumalo ka. Total ang project ay pinangalan sa'yo. Okay. Sikretong naganda ang mga senyorito sa birthday mo. Mukhang iniisip ka nila. Gusto mo ba yan? Sobrang ganda nito. Ang ganda ng high heels, kuya. Prinsesa lang ang makakapagsuot ng ganito. Prinsesa ang Luna namin. Kapag 18 ka na, ipapagawa kita ng glass slippers. Pero hindi ko size to. Bakit ba ang hilig mo mang agaw? Pinagawa ito ng kuya ko para sa akin. Dumumi dahil hinawakan mo. Hindi pala para sa akin. Lucas! Wala kang modo. Inaagaw mo ang gamit niya. Pasensya na. Akala ko kasi regalo mo sa akin. Ang kapal. Tingin mo ang lahat ay sa iyo? Ako ba talaga ang makapal? O kayo mapagpanggap lang?
Ako lang ang naniniwala sa inyo. Kung gusto talaga ni Luna to, edi sa kanya na lang. Di bagay sa akin na magandang sapatos. Ay, kalokohan. Kung may gusto ang anak ko, hindi lang sapatos. Ibibili kita sa tindahan kung anong gusto mo. Talaga, Mama? Luis, Luna, aawayin mo si Stella para sa sapatos. Sa bahay na to, di mo makukuha lahat ng gusto mo. Ang sakim mo naman. Linisin mo yan. At mag-sorry ka. Luna, sabihin mo ang hiling mo. Kahit na between pa ang gusto mo, susungkitin ko para sa'yo. Ay, dapat lang yan sa bunso namin. Gusto ko, laging buo po ang pamilya natin. Mabuti. Magaling. Sa huli, ako lang naman ang kumakapit sa nakaraan. Hindi na sila ang pamilya ko. Ako na ang maglilinis. Ay, Tita Grace, ako na po. Sige, tama na yan. Huwag mo nang uulitin. Wala nang susunod. Salamat po sa sapatos. Nagustuhan ko. Isusuot ko ito sa pagdiriwang mo. Sige, kung gusto mo talaga, ipapagawa kita. Salamat na lang, Lucas. Pero wag na. Ingrata ka? Sobrang bait namin sa'yo. Kaya naging ingrata ka. Adrian, aalis na rin ako. Hindi ka na magagalit kahit kailan dahil sa akin. Sinong pumasok dito? Luna, masama ang pakiramdam ko. Kaya sabi ng mga kuya, may hirapan daw ako sa hagdan. Kaya nilipat nila ako rito. Ayos lang ba? Pinalipat niyo siya rito? Sabi ni Mama maganda ang ilaw rito. Tamang-tama kay Stella. May sakit si Stella, huwag mo siyang awayin. Awayin, nang bumalik siya. Kailan ko siya inaway? Ano gusto mong sabihin? Mag-isang namuhay si Stella at ilang taong naghihirap. Kwarto lang to. May problema ba? Oo, sige. Magpalit tayo. Hindi pwede. May germophobia ako. Ayoko may humahawak ng gamit ko. Sabihin mo sa akin, saan ako matutulog? Di ba may guest room pa? Luna, magtiis ka muna ng ilang araw. Sige. Hindi naman lang ako magtatagal pa rito. Tutulungan na kita. Huwag na. Senyorito, napakarumi sa guest room. Walang ilaw at may mga ipis. Di matitirahan. Linisan mo na ngayon! Ayos lang, Tita Grace. Tulungan na kita. Ikaw na ampon, akala mo matatapatan mo ko? Luna, ito ang kwarto na may magandang ilaw at maingat namin pinili ang mga gamit dito. Ang kama ay ipinagawa sa France. Para sa iyo ang gamit dito. May ayaw ka ba rito, Luna? Papalito namin. Gusto ko lahat, mga kuya. Ang bait nyo. Siyempre, sa puso namin, pinakamahalaga ka. Mukhang wala na akong puwang sa pamilyang to. Muffin? Ang lala ng sugat mo. Bakit di mo sinabi? Ayokong mag-alala kayo sa akin. Adrian!
Nakita mo ba si Muffin? Binanggit mo pa ang pusang yun. Tignan mo ang nangyari kay Stella. Kapag nahanap ko yun, tuturuan ko ng leksyon. Hindi nananakit si Muffin. Adrian, di ba binigay mo sa akin si Muffin? Alam mo yun. Tao nga nagbabago. Pusa pa kaya? Huwag nang babalik yun. Tama. Nagbago na ang lahat. Kayo ang nag-uwi sa kanya. Kaya bakit pa ako nagtataka sa pamilyang to? Hindi lang pusa ang napapabayaan. Kapag nahanap ko, isasama ko siya. Tingin nyo ba, sumobra na tayo sa kanya? Tignan natin siya. Muffin! 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 Bakit? Luna! Luna, huwag kang malungkot. Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Ikaw, ginawa mo to kay Muffin. Sasakalin kita! Oh! Luna! Baliw ka ba? Adrian! Pinatay niya si Muffin! Hindi! Luna, bakit mo ko pinagbibintangan? Ikaw ang nagpabaya sa pusa mo, tapos maninisi ka. Sige na, ibibili na lang kita. Sige na, malamig na. Bumalik na tayo. Hindi na pwede. Kapag wala kami, siya ang sasama sa'yo. Ito, Sobrang cute. bigyan mo ng pangalan. Tawagin natin siyang Muffin. Sige, Muffin! Nagbago na sila, Muffin. Iiwanan mo na rin ba ako? ang lakas ng niebe. Hindi pa siya bumabalik. Bakit ang kulit niya? Bakit mo siya sinaktan? Di mo siya kinakausap ng ganun. Ako, Muffin, huwag kang matakot. Sasamahan dating kita. Luna! 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 Panaginip ba to? Gising ka na. Hinimatay ka. Huwag ka nang padalos-dalos. Pasensya na, Luna. Di dapat kita sinaktan. Luna, tignan mo kung may masakit pa sa'yo. Hinanda namin sa'yo ito. Mahalaga ang araw ngayon. Maganda dapat ang damit mo. Naaalala niyo ba kung ano ba yung araw ngayon? Siyempre, pagdiriwang para sa Luna Sleep Project. Ano pa bang inaasahan ko? Paano nila maaalala yung birthday ko? Ipagdiriwang lang nila yung araw ng pag-alis ko. Ano to? Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Inaatake na naman ang senyorita! Yan na naman yung dahilan ulit. Ayos lang ako. Tingnan niyo na lang siya. Luna, mag-iingat ka. Pangako, pagkatapos nito, ibibili kita ng kamukhang pusa. Pero ngayon, hindi na ako maghihintay. Dumating na nga si Mr. Lewis. Salamat sa pagsama sa Pamilya Lewis sa pagdiriwang para sa Luna Project.
Tagumpay ito dahil sa anonymous volunteer. Itaas natin ang baso sa kanya. Tsaka, ang nawawalang anak ng pamilya ay bumalik na. Sa ngayon, gusto kong i-anunsyo na ang Luna Sleep Project ay magiging Celestial Sleep Project. Sina Stella at Luna ang pinakamahalaga sa pamilya. Lucas, mula ngayon, hindi na pamilya si Luna. Wala nang pera sa huling project. Bakit di ko mag-invest? Ay, bulag ba si Julian? Parang normal lang naman siya. Bulag talaga siya. Julian, pag-ihaw kita rito. Tara! Sige. Paano mo nagawa yan? Kuya mo siya. Kuya? Kuya! Julian! Julian! Luna, bakit mo tinulak si Kuya? Luna, ikaw. Hindi, Julian. Nakita ko na mahuhulog ka sa ihawan. Sinungaling! Maraming nakakita. Sinasabi mo bang pinagbibintangan ka namin? Oo, nakita namin. Tinulak mo si Julian. Tama na Luna, masayang araw to sa pamilya. Palalampasin ko to. Julian, hindi ka naniniwala? Kung may ihawan sa harap, bakit di ako binalaan ni Stella? Tsaka, bakit mo itataya ang buhay mo para sa akin? Kaya ko yun. Julian! Julian, ayos ka lang ba? Luna, nasaktan ka ba? Luna, kapag may panganib, huwag kang susugod sa akin. Protektahan mo muna ang sarili mo. Lagi kitang paprotektahan, gaano man kadelikado. Pero sa susunod, hindi na mauulit. Hypoglycemia na naman. Yung gamot ko. Luna, hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-inarte. Pagkatapos ngayon, kapag naoperahan na si Julian, makakakita na siya. Ang mga gimmick mo ay di na uubra. Luna Lewis, papalayasin kita sa pamilya. Stella! 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 Baliw ka ba? Papatay mo ba si Stella? Luna Lewis, sinamantala mo ang pagmamahal namin. Lalo kang naging mayabang. Mayabang? Teka lang. Wala akong lakas ngayon. Ang gamot ko. Tigil mo yan. Anong problema mo? Si Stella ang dapat tulungan. Tignan mo ang ginawa mo. Umaarte ka na biktima. Mag-sorry ka! Ayos lang ako. Kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Ako dapat ang mag-sorry. Hindi. Wala kang kinalaman dito. Siya dapat ang mag-sorry! Yung gamot ko. Gamot. Lucas, Adrian, parang may mali kay Luna. Luna, may sakit ka ba? Bakit di namin alam? Luna, nagkamali ako. Kaya patawarin mo ako. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko sa'yo, papalayasin kita sa pamilya. O tama na, hindi mo alam? Ang pusa mo, kaawa-awang namatay. Stella Lewis, papatayin kita! Stella! Stella! Sinaksa! Papatayin ni Luna si Stella! Stella, ayos ka lang. Julian, tulong! Stella, bakit pa? Kahit hindi mo gawin to, lahat sila, maniniwala pa rin sa'yo. Ingrata! Nagawa mong manggulo! Kapatid mo siya! Paano ako nagpalaki? Naperwisyo! Ano bang nagawa namin? Para saktan mo kami ng ganito! Nagsisisi akong dinala kita sa pamilya. Tignan mo ang nangyayari. Hindi ako yun. Hayaan mo na. Ano man ang sabihin ko, walang maniniwala. Luna,
Sobra ka naming minahal. Pero ginawa mo itong biro. Dismayado ako sa'yo. Lucas! Walang utang na loob. Ngayon, kami ay pinuputol ang ugnayan sa'yo! Papa, kapatid pa rin namin si Luna. Sapat nang mag-sorry siya kay Stella. Opo, Papa. Bilang ate niya, di ako magagalit sa kanya. Putulin na natin. Una pa lang naman, mali na talaga to eh. Ngayon dapat lang na bumalik lahat sa dati. Luna, huwag kang padalos-dalos. Makinig ka. Gusto mo talagang iwan kami? Kung ayaw mong maging parte ng pamilya, huwag ka nang babalik! O sige, kung yan ang gusto mo, Adrian. Salamat. Paalam. Kung ganun, ang araw mismo ng kaarawan ko ay araw din ng pamamaalam ko. Di ba natin nahabulin si Luna? Bukod sa atin, wala siyang kaibigan. Babalik yun kapag kumalma na. Maging leksyon to sa kanya. Papa, parang masakit ang sinabi mo kanina kay Luna. Nagalit lang ako kanina. Siguradong hindi niya dadamdamin yon. Mr. Lewis, tuloy pa ba ang family photo? Luna! Ay, nandito ka na pala. Halika. Luna, birthday mo ngayon, di ba? Kaya pinagluto kita ng pansit. Kahit pa paano, may nakaalala. Salamat, Tita Grace. Luna. Happy birthday, Luna. Tita Grace, sa lahat ng taon, salamat sa pag-aalaga. Sumama ka sa akin. Tita Grace, ito palang naipon po. Kaya kunin mo. Hindi. Ayoko. Hindi ko matatanggap. Tita Grace, kunin mo. Gamitin mo. Luna. Walang pupunta dito sa attic. Wala kayong secret base natin to. Kuya Julian, para saan yung mga kahon na yan? Para sa mga liham natin. Luna, lagi akong nasa likod mo. At palagi akong sumusuporta at naniniwala sa'yo. Luna, sobra ka naming minahal. Pero ginawa mo lang itong biro. Dismayado ako sa'yo. Lucas. Luna, salamat sa pagdating sa pamilya at naging mata kita at nagbigay ng liwanag sa akin. Luna, makakakita na ako. Ayoko nang marinig na magiging mata kita. Luna, ikaw pa rin ang magiging prinsesa ng pamilya. Ano man ang gusto mo, kukunin ko para sa'yo. Sa pamilyang to, di mo makukuha lahat ng gusto mo. Ang sakim mo. Ako lang ang nakakaalala ng mga to. Walang nakakaalala sa lugar na to. Kaya ako at ang nakaraan ay ililibing ko na. Kung family portrait yan, hihintayin muna namin si Luna. Ako yung tunay ninyong kapatid. Kayo ang pamilya. Bakit hihintayin pa siya? Stella, bakit ang kulit mo? Kayo ni Luna ay pamilya. Ilang taon kang mag-isa, nakonsensya kami. Kaya mas pinaburan ka namin. Pero di ibig sabihin na ayaw namin kay Luna. Naiintindihan ko. Hintayin na natin siya at magpicture. Bata lang siya noong dumating siya sa amin. Napanood ko ang paglaki niya
Gustong-gusto ni Luna na kumuha ng family portrait pero di kami nakukumpleto. Sa isang iglap, 12 years na ang nakalipas. Tama. Anong araw ngayon? February 14, Valentine's Day. Sandali. Birthday ngayon ni Luna. Buisit, paano natin nakalimutan? Tinrato natin siya ng ganoon. Malito. Hahanapin ko siya. Julian! Julian! Stella, congratulations! Ikaw na ang prinsesa ng pamilya. Nakapasok na ako sa pamilya Lewis. Wala nang makakapigil sa akin. Kapag nalaman nila yung ampo nila ang tunay na anak at impostor ka lang, magsisisi sila. Anong mapapala nila? Winasak na nila yung puso niya. Paano pa mabubuo yun? Saan ba siya nagpunta? Luna, Lucas, bilisan natin. Luna! 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 Sumama ka sa amin. Pamilya na tayo ngayon. Ngayon, ang pamilya ay pinuputol na ang ugnayan saya! Luna, huwag kang padalos-dalos. Makinig ka. Gusto mo talagang iwan kami? Kung ayaw mong maging parte ng pamilya, huwag ka na babalik! Sana gumanda ang kinabukasan ninyo. Di na ako magiging pabigat pa. Ilang taon din ng kabutihan at pagtulong ang ibinigay nyo. Ilang taon na magkakasama. At ngayon, patas na tayo.